Okay, so let's talk about methods in Java. Medyo bilisan na lang natin to, hindi naman siya ganun kahirap. Now, a method is a block of code that is executed when it is called. Ibig sabihin, meron kang grupo ng mga statements mo, enclosed mo siya sa isang block, tapos gusto mong i-execute siya every time na tinatawag natin siya, then most definitely, ang strategy na gagawin mo is ilalagay mo siya sa isang method. Now, yung mga methods natin, synonymous yan sa functions. Ibig sabihin, if you would look at the text, yung term na method, kuminsan ang tawag nila doon function, and vice versa. Advantages of using methods, obviously, code reusability. Gaya ng sinabi ko kanina, pag meron kang block of code na dinefine sa isang method, yung definition mo, isang beses mo lang ginawa, and then, pwede mo nang i-execute ngayon iyon, yung method na yun, ng paulit-ulit every time na kailangan mo siya. Ano yung syntax natin for declaring a method? First off, kailangan mo ng access modifier natin. Kailangan mo i-specify. Actually, hindi. Optional to. Yung access modifier, pag hindi mo siya nilagay, yung default modifier, yun yung ilalagay. Yung access modifier, basically, ito yung nagsasabi kung sino yung pwedeng tumawag dun sa method na ginawa mo. Yung static keyword naman, ibig sabihin, pwedeng tawagin ngayon yung method na ito kahit hindi ka mag-create ng isang object para sa kanya. Pag non-static yung method natin, ibig sabihin, kailangan mo ng object para magamit siya. Later on, pag-usapan natin yung mga non-static methods natin. Return type, ibig sabihin, after ma-execute yung method body, syempre, babalik na ngayon yung control dun sa nagtawag nung methods natin. Pag may gusto kong ibalik, you have to specify kung ano yung return type. Pag wala kang gustong ibalik, then i-specify mo void yung return type mo. Method name. Yung method name, by convention, lowercase yung first word, yung first character ng word, and then the succeeding words, yung first character, i-uppercase nyo lang. And another recommendation would be, yung mga methods natin, usually, ito yung mga action words natin, or yung mga verb na ginagamit natin. Okay? Yung mga parameter, i-enclose natin siya sa parenthesis, and then separated by comma. Yung mga parameters, basically, ang purpose nila is kung may gusto kang ipasa doon sa method itself na mga data, dito mo ilalagay yon. And then lastly, yung method body. Yung method body, enclosed siya sa balance braces. Ito yung grupo ng mga codes na gusto mong ipa-execute every time na tinatawag si method. Okay? Okay, so let's have an example. Let us assume that your program needs to print on the screen these sentences. World, say hello to name. Yung name, pwedeng palitan. And then name, say hello to world. Kung yan yung requirement ng program, then mapapansin nyo, ito na yun. Okay? Line 17 and 18, na-achieve na natin yung requirements ng program. World, say hello to Jeff. And then Jeff, say hello to world. If you are to run this one, mapapansin nyo, magagawa naman niya. Ito yun. Okay? Now, what if meron pang isang pangalan na kailangang i-greet? Kunwari si Bob naman. So, ang gagawin natin dito, most definitely, kaka-copy-paste natin to. And then, papalitan natin si Jeff ng Bob para ma-satisfy yung requirement ng program. Okay, now, if gagawin natin to for every name na kailangan nating i-greet and vice versa, para i-greet si world back, medyo magtatagal tayo. Maraming codes yung kailangan nating ilagay. Is it possible na mag-create na lang tayo ng method tapos ipapasa natin yung pangalan dun sa method na yun as parameter? The answer would be yes. Diba? Actually, yun yung magandang strategy na pwede natin gawin. Okay. So, gawin natin ngayon. If you would look at dun sa, dito sa Java methods class natin, ito, meron na tayong isang method dito. Ito yun. Okay, yung main method natin. Yung main method natin, ito yung kauna-unahang i-execute every time na tinatawag natin or niraran natin yung program natin. Now, what you need to remember is
kailangan yung method na gagawin mo, i-declare mo outside any other method. In this case, ito yung main method natin. So, ang declaration natin dun sa method natin, dapat nasa labas nito. Okay? So, gawin natin. Ang first requirement dun sa method natin is yung access modifier. Gaya ng sinabi ko kanina, yung access modifier, pwedeng optional siya. Ibig sabihin, kahit na wag mo na siyang ilagay. Kung ganun yung gagawin natin, by default, ang gagamitin would be kung ano yung default modifier. In which case, ang sinasabi natin dito, available lang si method na to dito sa package natin na currently kung saan siya nagre-reside. Okay? So, hindi ko na ilalagay yon. The next one is yung static keyword natin. Ibig sabihin ng static keyword, o yung mga static methods natin, hindi na natin kailangan ng object para tawagin siya. Okay? So, pwedeng right away tawagin na natin agad yung method na yun. Yung return type, sinasabi natin kung yung calling, kung yung nagtawag dun sa method is may gusto kang ipabalik sa kanya, then you specify kung ano yung type na ibabalik niya. Yung type, ibig sabihin data type yon, maaaring string, integer, float. Pag wala, ibig sabihin void yung ilagay natin. Okay? Yung method name, gaya ng sinabi ko kanina, usually verb yung ginagamit natin. And then yung first word, all lowercase, and then yung succeeding words, yung first character, uppercase siya. Let's say, ang itatawag ko dito, say hello. Ito yun. Okay. And then, i-enclose ko ngayon yung parameters ng methods sa isang close and open parenthesis. Now, yung parameter, ito ngayon yung name na gusto kong ipasa sa loob ng method body na pwedeng gamitin. So, ito yung data na pinapasa ko ngayon dun sa method para later on, pwede ko siyang gamitin. So, in this case, isa lang naman yung gusto kong ipasa kung sino yung i-greet. So, anong type yon? Malamang string siya. Tapos, tawagin na lang natin yung identifier niya as name. And then, sabihin mo na ngayon yung method body. Ito na ngayon yung method body niya. So, ano yung gagawin natin dun sa method body? Basically, yung gagawin lang natin, i-print natin ngayon yung isa. Ito yon. Lagay natin dito. And then, palitan natin si Jeff. Instead na Jeff yan, ilalagay natin si name. Yan. So, ibig sabihin dito, world, say hello to, tapos kung ano yung pinasa mong value, which is in name, ilagay mo siya dito. Okay? Actually, nagkulang pa tayo ng isang plus symbol dito. Ibig sabihin, i-concatenate yung string na to, ilagay yung value ni name, tapos i-concatenate mo or idagdag mo uli itong string na to. Okay? And then the next one, the second one, is statement natin. Ito yon. Lagay natin dito. Same lang yung gagawin natin. Name plus ito yon. So, buburahin na natin yung actual name. So, ito lang yung gagawin natin. Oh. Let's try this one out. Now, ang kailangan kong gawin is tatawagin ko ngayon si say hello method. So, say hello. And then, tumatanggap daw siya ng isang parameter. Yung parameter is string. So, ibig sabihin, ano man yung isusulat ko dito, dapat naka-enclose sa double quotation marks. And then, let's say, yung lalagay kong pangalan is Jeff. Semicolon. Let's now try this one. Compile natin. And then, i-run natin. And then, makikita nyo, world, say hello to Jeff. Jeff, say hello to world. Okay. For the sake of this discussion, let's say system.out.println, ilagay ko lang yung parang demarcation line dito para every time na tatawagin ko siya, kunyari say hello to Bob, and then compile natin. Oops, saan tayo nagkamali? Line 19. Oh, lowercase. Compile natin. And then, i-run natin. Kikita niya, world, say hello to Jeff. Jeff, say hello to world. Ito na yung pangalawang greeting. World, say hello to Bob. Bob, say hello to world. Ito yung nakalagay kanina doon. Sa gitna. Yung parang demarcation ng dalawa. Okay? So, mapapansin nyo, isa lang yung definition ko nung say hello na method. Ito lang yun. And then, every time, pwede ko na siyang tawagin ng paulit-ulit. As many times as I want. Okay? So, ganun lang kasimple. Thank you for watching.